Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito, ako nga pala si Jasper at isa akong licensed pharmacist. Dito sa vlog natin na to, pag-uusapan naman natin ang isang health topic na super relevant sa maraming kababaihan, ang PCOS o yung Polycystic Ovary Syndrome. So alamin natin ang top vitamins at supplements na clinically studied para makatulong sa PCOS. So i-explain ko rin kung paano sila naka-apekto sa hormones, sa metabolism at sa fertility. Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin nyo tong video na to kasi sigurado ako na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. And disclaimer lang, this vlog is for educational and informational purposes only. Hindi ito pamalit sa professional na payo, diagnosis o gamutan ng isang licensed doctor. So iba-iba kasi yung condition ng bawat tao kaya mas maganda pa rin magpatingin sa professional para sa tamang medical advice. So alam mo ba na isa ito sa pinaka-common hormonal imbalance sa mga babae for reproductive age? So ayon sa mga studies, 1 out of 10 women pwedeng magkaroon ng PCOS. At marami sa atin hindi agad-agad nare-recognize ang symptoms. So akala ng iba parang nagkakaroon lang ng irregular menstruation, hirap magbuntis, weight gain, so acne, oily skin, hair fall, at minsan pati mood swings. So yun na pala yung mga sintomas na pwedeng meron ka dahil meron kang PCOS. So ngayon, isa sa mga madalas na itanong sa mga kababaihan na may PCOS ay ano bang magandang vitamins para makatulong sa kondisyon mo? Kasi let's be real, hindi laging gamot agad ang sagot. So vitamins at lifestyle changes play a huge role in managing PCOS symptoms. So kung ikaw ay may PCOS o may kakilala kang may ganitong condition, stay tuned kasi super helpful to. So unahin muna natin, ano ba talaga yung PCOS? Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang hormonal disorder kung saan nagkakaroon ng imbalance sa sex hormones ng babae, particularly mataas ang androgens or yung male hormone. So kumpara sa normal level. Dahil dito nagkakaroon ng mga irregularities tulad ng irregular or absent na menstruation. So pwedeng magkaroon ng multiple cysts sa ovaries na nakakita sa ultrasound. So symptoms like yung acne, unwanted hair growth. So yung tinatawag na medical term doon is hirsutism. At pwede rin magkaroon talaga ng weight gain. So bukod pa rito, mataas ang risk ng babae na may PCOS na magkaroon ng insulin resistance. So, pwedeng mauwi sa type 2 diabetes. So, pwede rin magkaroon ng high cholesterol, which is risk for heart disease. So, infertility issues, another one. So, makikita natin na hindi lang siya simpleng menstrual problem. Isang metabolic hormonal condition na dapat i-manage long term. So, dito pumapasok ang role ng vitamins at supplements. So, hindi sila cure, pero nakakatulong sila i-manage ang mga sintomas, ayusin ang insulin sensitivity at i-reduce ang inflammation. At syempre, i-support ang fertility ng babae. So let's proceed na. So anong vitamins ang best kung meron kang PCOS? Una, isa sa pinaka-importanting vitamins para sa mga may PCOS ay vitamin D. Alam mo ba na majority ng babae na may PCOS ay may vitamin D deficiency? At kapag kulang ka nito, mas tumitindi ang insulin resistance, irregular periods, at even mood swings. So ano ba yung benefits ng vitamin D sa PCOS? So basically nakakatulong siya i-improve ang menstrual regularity. Nakakatulong din siya para pababain ang insulin resistance. So mas controlled ang blood sugar. Another one is nakakatulong sa weight management. May role din ang vitamin D sa mood regulation at depression prevention. So sa madaling salita, kung kulang ka sa vitamin D, mas mahirap makontrol ang PCOS symptoms. Kaya madalas nire-recommend ng mga doktor ang vitamin D3 supplements or safe sun exposure for about 10 to 20 minutes daily. Pangalawa, ang B vitamins. Sobrang importante nito lalo na sa mga energy metabolism at hormone balance. So vitamin B6 nakakatulong mag-regulate ng progesterone, so nagiging mas balance ang menstrual cycle. So vitamin B12 naman para sa energy production at nervous system. So kapag mababa yung vitamin B12 mo, it link kasi to fatigue and mood issues. So yung folate or yung vitamin B9, crucial lalo na kung ikaw ay nagbabalak magbuntis kasi nakakatulong ito sa egg quality at sa prevention ng birth defects. So yung inositol, ito yung parang B vitamin like supplement, isa sa pinakasikat at effective na supplement for PCOS. Nakakatulong siya i-improve ang insulin sensitivity, weight loss at ovulation. In fact, maraming studies ang nagsasabi na ang myo-inositol
at D-chiro-inositol ay kasing effective minsan ng metformin. So yung metformin na to, isang gamot yan para sa insulin resistance. So ginagamit sa diabetes. Pero mas natural at mas maganda ang tolerance ng katawan pag gumagamit ka ng inositol. Kapag nagtitake ka ng inositol na supplement or vitamin. Pangatlo, ang vitamin E, which is considered as antioxidant powerhouse. So yung vitamin E ay isang potent antioxidant yan. So anong benefits niya sa PCOS? Nakakatulong i-reduce ang oxidative stress na tumataas sa PCOS patient. May mga studies na nagsasabing pwede itong makatulong sa fertility outcomes. Ibig sabihin, mas gumaganda ang egg quality. Tumutulong din ang vitamin E sa pag-improve ng insulin function. So kung lagi kang stress o exposed sa unhealthy diet, mas kailangan ng katawan mo ang antioxidant tulad ng vitamin E. Pang-apat at pang-lima, ang magnesium at zinc. Ito yung ating mineral duo. So hindi lang vitamins kundi minerals din ay may crucial na benefit pagdating sa PCOS. So basically yung magnesium tumutulong yan sa insulin sensitivity at nakaka-relax ng muscles at nerves. Kapag kulang ka nito, mas prone ka kasi sa stress, sa anxiety at sa fatigue. Yung zinc naman nakakatulong siya para ma-prevent yung acne at hair loss. So dalawang common na problem kapag meron kang PCOS. May role din ito para sa fertility dahil tumutulong siya sa egg maturation. So imaginein mo kung lagi kang may breakout at hair fall, baka hindi lang hormones kundi zinc deficiency din ang pwedeng pagmulan. So pang-anim, ang omega-3 fatty acids, yung mga fish oil, DHA, EPA. Syempre, hindi pwedeng mawala sa listahan ang omega-3 fatty acids. Ang PCOS ay associated yan sa inflammation at high triglycerides. So ang omega-3 ay proven na nakapagpababa ng inflammation, nakakatulong sa weight management, nag-i-improve ng cholesterol levels, at syempre may role din siya sa mood regulation. Kaya maganda kung may diet ka na rich in fatty fish like yung salmon, yung sardines, mackerel, or may fish oil supplement ka. Pang-pito, ang iron, pero dapat with caution kasi maraming babae with PCOS ang may heavy or irregular bleeding. Sa ganitong case, pwedeng maging anemic sila. Kaya minsan, iron supplements are needed. Pero reminder lang, hindi lahat ng PCOS patients ay kailangan ng iron. Kung hindi ka naman laging nagbe-bleeding heavily, hindi advisable na basta-bastang mag-iron supplement kasi pwedeng mag-lead sa overload. Kaya laging magpakonsulta muna sa doktor. Pangwalo, ang probiotics. So, gut health is hormone health. So, did you know na ang gut health ay may direct effect sa hormones? So, probiotics help by, una, balancing gut bacteria. Pangalawa, nagre-reduce siya ng inflammation. Pangatlo, improving insulin sensitivity. At pang-apat, supporting weight management. Kaya kung may PCOS ka, maganda rin ang probiotic-rich foods tulad ng yogurt, ng kefir, ng kimchi, at iba pa. Guys, quick reminder lang, wag sabay-sabay ang inom ng lahat ng supplement. So, piliin lang kung ano yung kailangan mo based sa symptoms. So, may mga multivitamins din naman na majority ng mga vitamins at minerals na nabanggit ko ay magkakasama na sa isang tableta. So, better na ayun yung i-take nyo rin. At mas maganda rin na magpakonsulta kayo sa doktor. Mas okay kung may guidance ng OBGYN or endocrinologist para sa tamang dosage. So, tandaan, vitamins help pero hindi sila substitute sa lifestyle changes. Kailangan pa rin ng healthy diet, exercise, at stress management. So, ayun lang guys. Kung nagustuhan mo yung video natin na to, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mo pang masundan ang mga ganitong topic about health, medications, nutrition, at wellness, comment mo lang sa ibaba kung ano yung next topic ang gusto mong i-feature natin. So, yun lang. Stay healthy, stay informed. Muli, ako si Jasper, isa akong licensed pharmacist, and thank you for watching. Bye-bye!